So magandang araw. Nandito muli tayo para sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ay Week 1. So ay Thursday. Amen. Dito meron tayong dalawang verses, Matthew 9:15 at 25:1. And Jesus said to them, the sons of the bride chamber cannot mourn as long as the bridegroom is with them. Can they? But days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast. 25:1. At that time, the kingdom of the heavens will be likened to 10 virgins who took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Ngayon, meron na naman tayong bagong titulo para sa Panginoon. At ang titulo ay siya ang bridegroom. So, yan. Bridegroom o tinatawag nating kasintahang lalaki. So, yan ang titulo ng ating Panginoon. So, nawa makapasok tayo dito sa pagkaunawa at makapasok din tayo sa ganitong karanasan. Kailan ba natin nararanasan ang Panginoon bilang kasintahang lalaki? At ano ang ibig sabihin nito? Sige. Both the physician and bridegroom are pleasant persons. Totoo naman, pag sinabi mong bridegroom, pleasant yan. Napaka kaaya-ayang tao, magiliw na tao. Hindi katulad ng judge. Pag judge ang kaharap mo, nako, ibang klase na ang pagkatao. Malupit. Ganun din yung mga law enforcer. Malupit. Pero ang isang physician, kaaya-aya, ang sarap kasama. Ganun din ang isang kasintahang lalaki. Both the physician and the bridegroom are pleasant persons. I appreciate the Lord's wisdom. In the case concerning the Pharisees, he likened himself to a physician. Now in the case with the disciples of John, he likened himself to a bridegroom at a wedding. It is a joyful time with the bridegroom, but when the bridegroom is taken away, they may fast. Maraming point na pwedeng pag-usapan dito. So, una, sinasabi niya, sa harapan o sa kaso ng mga Pharisees, siya ay isang physician. Na ang ibig sabihin, siya ay dumating upang gamutin ang mga may sakit na katulad din ng mga Pharisees. Kasama sila sa pasyente kung tutusin. Kaya lang, hindi nila nakikita na sila ay may sakit. Kaya sinabi ng Panginoon, matuto kayo. So, minsan, marami mga tao may sakit, hindi nila alam na may sakit sila. Wala sila nararamdaman. Anong kailangan nilang gawin? Mag-check up, magpa-laboratory para lumabas yung mga sakit. At pag naglabasan na yan, naku, dami ko palang sakit. Anong kailangan mo? Doktor, ang kailangan mo. Huwag kang isip na ikaw ay malusog at napaka-healthy mo. Ako, walang sakit. Kayo, dami-dami yung mga maintenance. So, hindi mo lang alam yan. Pa-check up ka para makita mo kung talagang malusog ka. Kung minsan, yung mga ganyan, hindi mo makikita sa sarili mo. Katulad ng mga tao. Tingin nila, sila ay matuwid. Ayos, okay, walang kasalanan. No, pero pumunta ka sa Panginoon para maihantad ang kondisyon mo. Hayaan mo ang liwanag niya ang magsabi kung ano ka. Kapag hindi dumating yan, sa kadiliman, hindi mo makikita sarili mo. Kaya kayo mga Pariseo, marunong kayo, pero matuto pa kayo. Kala nyo, napakagaling nyo na. So, yun yung situation. Sa harapan ng mga Pariseo, ang mga Pariseo kasi ay mga relihiyosong tao. Yan yung mga sinaunang relihiyon.
na nailikha mula sa lumang tipan. Nakakala nila, ang buhay ng tao ay mag-aral na lang. Basta nag-aaral ka, matuto ka ng mga kaalaman tungkol sa Diyos, pinakamaganda yan. Pag magaling ka na, okay ka na. Yun ang akala nyo. Yun ang akala nyo. Tapos dito, meron na naman panibago mga audience ang Panginoon. At ito naman yung mga tinatawag na disipulo ni John. Ito ay isang uri din ng relihiyon. Isang makabagong relihiyon. At sila naman yung mga nagsasabi, yung mga disipulo ni John, sila naman yung mga nagsasabi, bakit yung mga tagasunod ni Jesus hindi nagpa-fasting? Tayo mga disipulo ni John, fasting tayo ng fasting. So yun naman ang situation nila. Fasting sila ng fasting. At kine-question naman nila, bakit hindi nagpa-fasting ang mga tagasunod ng Panginoon? Yung mga tagasunod ng Panginoon dito, tinatawag ng mga abay sa kasal. Sons of the bride chamber, ibig sabihin mga abay sa kasal. So alam naman natin, yung traditional na kasal, merong abay yan. Kaya pag may kasalan, pwede natin sabihin, at least may mga ilang tao. Pag inuri mo, meron yung mga abay. O pwede yung mga, kasi nagkakaroon ng mga entourage yan. Yan ay yung mga sumasama sa entourage. Mga abay yan. Ako nagkakasal, minsan sinasama din ako dyan. Ikaw solemnizer ka, alika, sumama ka rin dito. Ako pa yung unang maglalakad. Siyempre, kasalan naman yan. So, legal naman yung mga ang kasalan kasi, sa kasalan kasi, nire-require ng gobyerno na magkaroon ng program. So, yun ay legal. Hinihiling yan ng batas na lahat ng kasalan, kailangan meron isang program, yung iba tinatawag nilang ceremony. Wala naman tayo magawa kundi gawin yung mga legal na bagay. Kaya, ayan, merong mga entourage, may abay. No? So, yan yung sinasabi ng batas. No? At whether tama yan o hindi yan ang question. Ang sinasabi ko lang yan ay legal. Tapos, etong mga disipulo ng Panginoon, nilalarawan sila sa mga abay. At ang Panginoon, nilalarawan naman sa bridegroom, ang kasintahang lalaki sa kasalan. At siyempre, meron din mga guest dyan. Yung mga guest, yun naman yung mga bisita. Pero, in general, pwede natin sabihin, ang bride ay binubuo din ng nitong mga abay, kasama rin yung mga guests. So, kasi ito mga paglalarawan nito eh. No, ito ay paglalarawan. Pero ano ba ang sinasagisag dito ng bridegroom? Ang sinasagisag dito ng bridegroom, kaya sinasabi na siya ay pleasant person, dahil siya ay isang enjoyment natin. Yun. So, ang life ng isang believer, merong aspekto ng pagtatamasa, pag-i-enjoy, pagiging excited, pagiging masaya, pagiging natutuwa. At ang aspekto ng Panginoon sa bahagi na yan ay isang bridegroom. Bakit? Ano ba yung life mo as a Christian? Ano ka ba? Parang yung ermitanyo na nasa kuweba, naku, palaging mapanglaw yung muka, nagpa-fasting, namamayat. So, hindi ganun. Ang buhay ng isang Kristiyano ay isang buhay ng pagtatamasa. Kaya sabi ng Biblia, rejoice in the Lord. No? Ikaw ay magsaya sa Panginoon. At sinasabi, yung kingdom of God is enjoyment in the Holy Spirit. Kaya ang buhay ng Kristiyano, may isang aspekto siya nang nag-i-enjoy. At yan ay ang aspekto ng pagdaranas kay Kristo bilang kasintahang lalaki. Okay, so, yung nakaraan,
ano naman, physician. Ngayon, kasintahang lalaki. Okay. The phrase, sons of the bride chamber, refers to the disciples of the Lord. In the transitional period of the Lord's ministry on earth, his disciples were the sons of the bride chamber. Later, they will become the bride. The bridegroom was taken away from the sons of the bride chamber. Amen. When the kingly Savior was taken up from the disciples into heaven, after that, they fasted. Nung panahon na yan, hindi naman nila kailangan mag-fast kasi kasama nila ang Panginoon Pwede ba kasama mo yung bridegroom, tapos ikaw nakamukmuk ka, nagpa-fasting. Gutom na gutom ka, hindi ka kumakain. Lalo sa araw ng kasal, walang fasting dyan. Diba? So, ang ibig sabihin nito, kasama mo si Lord, kaya hindi ka nagpa-fast. Ano ba yung fasting? Yung fasting kasi, usually, yan yung panahon ng mga panlulumo. Halimbawa, yung isang incident, hindi nila napalayas yung demonyo. Mahina sila. Kaya sabi ng Panginoon, itong isang ito, kailangan mag-fast ka. Ang pagpa-fast dyan ay pagpapalakas na makasama mong Panginoon para ma-exercise mo yung authority. Kaya ang prinsipyo ng fasting, mga kapatid, ay dumadating depende sa sitwasyon. Hindi, kasi pag ang fasting, ginagawa mo according sa mga rules and regulations ng mga denomination o mga religion, yung fasting na yan ay ritual. Ano yung ritual? Ang ritual ay mga traditional na ginagawa bilang kaugalian. Pero sa Biblia, ang fasting ay ginagawa depende sa pangangailangan. Yan ang ibig sabihin ng fasting. Kaya minsan nagtatanong sa akin mga tao, brother, ano ba yung fasting? Bakit pa hindi tayo nag-declare ng fasting? Ang fasting kasi, depende yan sa sitwasyon. Hindi naman masama mag-fasting, pero hindi ito dapat gawin sa isang prinsipyo ng ritual. Katulad ng mga Muslim, pag panahon ng fasting, lahat magpa-fast. Ano na pala? Sorry, ayoko na magsalita. Okay, so yan. Amen. So yung mga disipulo ng Panginoon, dadating ang panahon na ang Panginoon na hindi na nila makakasama. Pupunta na siya sa sangkalangitan. Wala na ang Panginoon, physically, hindi na nila kasama. Kaya, diyan, magpa-fasting sila. Pero etong transitional period, nakasama nila ang Panginoon, physically, andyan siya. Yan ay panahon ng rejoicing. Diba? Oh Lord, nandito ka, kasama kita, nakikita kita. Ang saya ng buhay, Panginoon. So, yun yung pinapakita ng Panginoon. Okay, so, amen. In dealing with the self-righteous and dissenting Pharisees, who were of the old religion, the kingly Savior indicated that he was a physician who had come to heal the sick. In dealing with the fasting and dissenting disciples of John, who were of the new religion, he revealed himself as the bridegroom who had come to take the bride. Amen. Dito binabanggit natin yung dalawang klase ng religion. Old religion, new religion. Yung mga Pharisees nasa old religion. Yun naman mga disipulo ni John ay nasa new religion. Ano bang ibig sabihin nito? Ano ba ang religion? Ang religion, isang simple definition, ay ang paggawa tungkol sa Diyos. Paggawa tungkol sa Diyos, pero walang espiritu. Ang ibig sabihin, gumagawa ayon sa mga nakagisna, nakaugalian, mga ritual na mga itinalaga para gawin. So yan ay religion. Alam nyo kasi, ang pinaka-importante sa lahat ng bagay ay ang Panginoon. Pag hindi mo kasama ang Panginoon, hindi mo siya kaisa,
Yan ay isang religion. Gumagawa ka ng kabanalan, mag-preach ka ng gospel, magbigay ka ng message, pero hindi mo kaisa ang Panginoon. Ano ba siya ngayon? Espiritu. Dapat tuwing may gagawin ka, kasama mo ang Panginoon, kaisa mo siya. Siya ang pinaka-importante, siya yung pinaka-sentro, preeminent siya. Ano yung gusto niya? No? Paano ba gagawin dito? Dapat may paggabay ka ng Espiritu. No? Yan ay ayon sa ekonomiya ng Diyos. Pero kung wala ang Espiritu, yan ay isang ritual o isang religion. So, dapat huwag tayo mahulog sa ganun. So, ganyan ang nangyari sa mga Pariseo. Sila ay na-establish ayon sa mga prinsipyo ng lumang tipan, no, na kailangan mag-aral ka, magturo, malaman mo ang mga kautusan, mga laws, mga istorya, para pag nagsalita ka, dami mong sasabihin. So, yun yung religion. No? Wala naman silang pake kung may spirit o wala eh. Basta ang concern nila, kung ano yung natutuhan nila. Pero sa bagong tipan, hindi. Di ba? Sabi ng New Testament, serving in the Spirit, walking in the Spirit, living by the Spirit, doing something according to the Spirit. Puro Spirit na dito sa panahon na to. And the Lord is the Spirit. At ang Panginoon, dinala na sa loob natin para makaisa natin. At upang maging righteous tayo, kailangan ang ating righteousness ay galing na sa Panginoon, sa Espiritu. Siya ang pinahirang isa. At siya ngayon ang dumadating para pahiran tayo. Nang ibig sabihin, siya yung gagabay, magbibigay ng leading sa atin. Siya yung preeminence. Yan ang bagong tipan na. Yan ang ekonomiya ng Diyos. Pag nawala yan, religion. Maski tayo na sa recovery, pag nawala yan, religion na rin tayo. O, yan ang nangyari sa mga Pariseo. O ito namang mga disipulo ni John. Ano naman ang kwento rito? Si John kasi, si John the Baptist. John the Baptist to. Hindi ito yung apostol ni John. Ha? Kailangan malinaw kayo. Dalawa kasi yung John dyan. Minsan nadidinig ko yung mga iba, nagkakahalo yung John na apostol o disciple at saka yung John the Baptist. Yung John na binabanggit dito ay si John the Baptist. Ano ang kanyang role? Ayon sa Biblia, siya ay tinawag para maging forerunner ng Panginoon. Siya yung isang nagsasalita sa wilderness, naghahayag tungkol sa pagdating ng Panginoon. No? Kaya ang kanyang role ay upang ipakilala ang Panginoon. Yan ang role ni John the Baptist. Forerunner yan eh. Nang ibig sabihin, ang Panginoon ay napaka-great. Sobrang great nitong isang dadating na to. Nako! Kaya sabi nga ni John eh, he must increase. Sabi niya, I must decrease. Sabi niya, hindi nga ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sapatos. Sabi niya, ganun. So, yun yung role niya. Usually kasi dito sa mundo, pag ang isang tao ay napaka-great, di ba, sa mga meeting, bago tumayo yung guest speaker, usually yung mga guest speaker, sila yung pinaka-sentro ng talumpati. Bago siya pumasok, meron muna magsasabi, itong tao na to, kung ano-ano mga siya sasabihin. Pero si John the Baptist, pinakilala niya ang Panginoon as the Lamb of God. Siya yung nagsabi na ito ang kordero ng Diyos. No, na aalisin niya ang inyong mga kasalanan. So yun yung role niya. Tapos siya yung nagbautismo sa Panginoon. Yun ang role niya. Nung magawa na niya yan, wala na. Tapos na. Sorry, John. Hindi ako against kay John. Pero tapos na. Kung tutuusin. Nagawa mo na yung sinabi ng Biblia. Pero ano nangyari? Nag-establish siya ng follower. Sinabi niya, ito yung Kristo. Di ba? So, yung mga tao dapat, ang role niya, itaboy lahat ng tao kay Kristo. Doon kayo sumama. Sa Kanya kayo sumunod. Di ba? Pero hindi. Pagkatapos niya magawa, yung pinaka-role niya,
Ayan, nagkaroon ng mga follower. Andun na ang Panginoon, pumasok na sa eksena, may disciple na siya, nangangaral na siya. May another group na nandoon. Yun ay si John the Baptist at ang kanyang mga follower. Naintindihan niyo ba? So may competition. Nagkaroon ito ng isang competition ng panahon na yun. Pero ang Panginoon, hindi niya pinapansin ito. Pero kung malinaw ka sa ekonomiya ng Diyos, kanino ka susunod? Kay John o kay Christ? Dapat alam mo sino yung dapat mo sundin. So, sabi niyo, ngayon alam ko na bakit napugutan ng ulo si John. Oops, wala namang ganyang yung paliwanag. Pero, ayan ganyan. Minsan, yung Diyos kailangan may mga bagay na dapat cancelin na niya. Kaya, mga kapatid, mag-ingat tayo. Huwag tayo makipag-compete sa Panginoon. Minsan, nakikita kong kapatid na ganyan. Gusto nila magkaroon sila ng grupo o follower. So, sinabi ko, nung nagpunta ako sa FAC, Brother Danny, follower mo kami. Natakot tuloy ako. hindi follower. Sa Facebook, mayroon kasi ganyan yung number ng follower, follow. Pero hindi pwede maging follower tayo. Tabuin natin mga tao sa Panginoon. Huwag ako. Mapapugutan ako ng ulo niya. So, sumunod tayo sa Panginoon. Siya ang ating sundin. Sabi ko nga, mag-view lang kayo ng preview natin para lalong maging matibay kayong follower ng Panginoon. Okay na yan. So, ayan. So, naintindihan niyo. So, itong follower ni John, ayan, fasting ng fasting. Tapos, pati yung mga follower ng Panginoon, question nila. Nagbukas naman ng isang opportunity para ipakilala ng Panginoon yung sarili niya bilang kasintahang lalaki. At si John mismo nagsabi niyan. Sabi niya sa John 3:25-29, sabi niya, He who has the bride is the bridegroom. Ang linaw din naman niya. Ang linaw niya. So, kilala niya na ang Panginoon ay ang bridegroom at yung kanyang mga disipulo, yun ang bride. Hindi yung follower niya, hindi yan bride. Amen. So, kaya yan yung Amen. He revealed himself as the bridegroom who had come to take the bride. John the Baptist told his disciples that Christ was the bridegroom who had come to take the bride. O yan. So, siya naman na nagsabi niyan So, yung nagsabi na, he who has the bride is the bridegroom. Si John mismo nagsabi nun. Now, Christ, the kingly Savior, reminded some of them of this. So, ang pinaalala, inaintindihan nyo, sinabi yan ni John, yan din ang sinabi niya sa mga disipulo ni John, yung mga follower ni John, na sinabi niya, hindi sila magpa-fast hanggat kasama nila yung bridegroom. At alam na nila, sino yung bridegroom? Ako. Kasama nila ako. Bakit sila magpa-fast na katulad nyo? Kayo, hindi nyo ako kasama. O di mag-fast kayo. Pero wag nyo iparehas. Iba ang sitwasyon ng mga followers ng Panginoon. Kasama nila ang bridegroom. Yun ang mga followers ni John, hindi yung bridegroom ang kasama nila, kundi si John ang sinusundan nila. They fast, okay lang yun. Pero wag nilang laitin o kondenahin yung mga disciples dahil hindi nagpa-fast. Amen. The kingly Savior first healed his followers and then made them the sons of the bride chamber. Eventually, he will make them his bride. So anong unang ginawa niya? Yung mga disciple niya, pinagaling niya. Sila yung mga may sakit na pinagaling ng Panginoon. Siya yung physician, siya yung doktor. Pagkatapos niya pinagaling, ginawa niya sila na kasintahang babae. Kasintahang babae. At siya yung kasintahang lalaki. At pagdating ng panahon, itong kasintahang babae, maging bride para ikasal dun sa bridegroom. Kaya may verse tayong binasa rito.
No, yung sinasabi rito, yung 10 virgins who took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Pero pagdating pa yun ng panahon, hindi pa ngayon. Kaya lang, meron akong gusto idagdag. Yung bride sa dadating na panahon ay overcomer. Hindi lahat ng believer maging bride. So dito, pwedeng sabihin bride pa sila. Pero ang pagiging bride, okay, para makasal sa Panginoon, has a qualification. Kailangan overcomer ka. At para malaman mo kung ano yung overcomer, basahin mo yung Book of Revelation, chapter 2 and 3. He who overcomes, he who overcomes, he who overcomes. Ibig sabihin ng overcome, sila yung mga dumaig sa mga negatibong bagay. Kaya overcome, mandaraig. Dinaig nila yung mga negatibong bagay. Hindi sila nagpatalo. Kaya sila ay naging mga mandaraig at ang kanilang portion pagbalik ng Panginoon ay ang pagiging kasintahang babae, bride na ikakasal sa bridegroom. So yan yung scenario yung binabanggit dito. They should have laid hold of him not only as their physician, but their life might be recovered, but also as their bridegroom, that they might have the enjoyment of living in His presence. So yun yung sinasabi ko. Kaya ngayon, pwede natin sabihin, ang buhay natin bilang Kristiyano ay nagpapatuloy sa ganitong aspekto ng karanasan sa Panginoon. Nagkakasakit, humihina, psychological, spiritual, nawawala sa meeting, minsan nagmamahal sa sanlibutan, hindi na mahal ang Panginoon bilang first love, marami mga kahinaan, pero purihin ng Panginoon, siya pa rin ang physician hanggang ngayon. Ang kailangan mo lang ay dumulog sa Kanya. At panatiliin na tayo ay mga malulusog na mga believer na patuloy na tumatanggap ng pagpapagaling ng Panginoon. Kaya tuwing umaga, dapat nagpe-fellowship tayo. I-meet natin siya, Panginoon, tingnan mo yung kondisyon ko. Ang hina, ang baba. Panginoon, maawa ka. Pataasin mo, palakasin mo, gamutin mo. Eto, may problema na naman yung puso ko. Hindi physical na yung psychological na heart. Nababaliw ako sa mga ganito. Panginoon, kikita ko to sa liwanag mo. Diba? Panginoon, dumating ka. Anong gagawin ng Panginoon? Idadaloy niya ang buhay sa iyo. Ang nagpapagaling na buhay, idadaloy niya. Ino-normalize ka niya. At pagkatapos niyan, dapat meron tayong isang buhay ng kasiyahan sa Panginoon. At yan ay ang pagdarana sa Panginoon bilang isang bridegroom. Ako nakakasal. Paggabi nga, may kausap akong ikakasal. Ako, masaya. Hello. Sana kung nanonood kayo ng preview, praise the Lord. Pag-pray kayo. Amen. So, ganyan. Kaya, yung mga overcomer, Panginoon, bumalik ka na. Saya-saya ko. Gusto kitang makita. Gusto ko makapasok sa kasalan. Kasalan natin. Sabihin mo ganun. Amen. They were with him at a joyful wedding, not without him at a mournful funeral. How then could they fast and not feast before him? This dissenting question from John's disciples indicated that some of them had fallen into a new religion and had rejected the kingly Savior. So seryoso yung situation ng panahon ni John. Bumagsak sila sa isang degradation. Na ang ibig sabihin, tinakwil nila ang Panginoon, mas pinili nila na maging disipulo ni John. Kaya yan yung naging nakakalungkot na situation pagkatapos maipakilala ni John the Baptist ang Panginoon, pagkatapos niyang bautismuhan ng Panginoon,
Pagkatapos niya mag-declare na ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng inyong mga kasalanan. At sinabi niya, He must increase, I must decrease. Siya ay lumaki. Ako, lumiit na ng lumiit, hanggang mawala na sa eksena. Dapat ganun. At sinabi niya, ito ang bridegroom. Siya yung nagsabi niyan. Pero tandaan ninyo mga kapatid, ang mundo ay tukso. Tayo ay uhaw sa mga follower. Follower na naman. Uhaw tayo. Kaya kailangan tuusin natin yung mga feeling na ganyan. Minsan may mga kapatid, nagbibisita ko no. Maganda yan. Pero ang intention nila, magkaroon ng body-body, grupo, gang sa loob ng eklesiya. Sect sa loob ng eklesiya. At inisip na ito ang protection ko. Bakit mo kailangan ng protection? Ibig sabihin, tabingi ka. So, mga kapatid, kailangan mula dito matuto tayo. Tayong lahat ay maging mga tagasunod lang ng Panginoon. Mahalin mo siya. Maglingkod ka. Tama na yan. Walang body-body sa loob ng eklesiya. May isang testimony nga, nadinig ko eh. May mga kapatid nun, mahal na mahal nila si Brother Lee. Sabi nila, Brother Lee, pupunta kami sa bahay mo. Ipaglalaba ka namin, lilinisin namin yung bahay mo. Sabi ni Brother Lee, no. Huwag niyong gawin yan. No? Kaya ang relation natin sa church, dapat it's purely brothers and sisters in the Lord. Ganun lang. Kaya wala dapat mga rings, ring, R-I-N-G, bilog na grupo sa loob ng eklesiya. Walang division, walang sect, walang grupo-grupo. Iisa lang tayo, isang katawan. Lahat tayo para sa Panginoon. Declare natin, Panginoon, gusto ko maging simpleng tagasunod mo at maging bahagi ng kasintahang babae at maging overcomer para pagdating mo, Lord, ayun na. Pero sa panahon na ito, i-enjoyin pa rin kita bilang bridegroom. Kasi, tandaan ninyo, kung ano tayo ngayon, yun tayo sa dadating na panahon. Walang walang pagkakaiba. Pag ikaw ay namumuhay sa prinsipyo ng kasintahang babae, malamang ikaw ay maikasal sa Panginoon bilang gantimpala. Pero kung hindi, delikado ka. Kaya yung bahagi ng life natin, dapat isang pagtatamasa. The question from John's disciples seemed to relate to doctrine. However, the Lord did not answer with a doctrine, but with a person, the most pleasant person, the bridegroom. The religious people always care for their doctrine with their doctrinal reasonings, but Christ cares only for himself. The living and walk of his followers should be regulated and directed only by himself and his presence, not by any doctrine. Kaya nung dumating ang Panginoon dito yung mga religionists, sila ay bounded ng mga pagtuturo katulad ng Sabat. Ano ay Sabat sa kanila? Yun yung hindi ka pwedeng gumalaw, hindi ka pwedeng magtrabaho. Rest na rest ka sa araw na yan. Kaya ang dami nakukondena. Pag sila ay gumawa sa Sabat, ang daming napukondena. Kasi isang mahigpit na regulation sa kanila yan Sabat. Pero nung dumating ang Panginoon, He broke the Sabbath. Diba? Kanya sinuway, nagpagaling siya sa araw ng Sabat. Kaya sabi niya, ang Sabat ay para sa kaluguran. Hindi naman siya as a regulation himself. Okay, sabi niya, yung pusa mo nahulog sa balon araw ng Sabat. Hindi mo ba siya i-rescue dyan? Sasabihin mo ba, pusa, Sabat ngayon, dyan ka muna. Baka mamatay na yan dyan. Kaya yung ritual, pumapatay yan.
No? Kaya ang sabi ng Panginoon, siya ang Panginoon ng Sabat. Hindi niyan binigyan ng daan ang mga ritual, regulasyon. Ang pinapahalagahan niya ay ang kapakanan ng tao. Ang pagpapala na pwede niyang dalhin sa buhay ng tao. Hindi ba? Practically, halimbawa nagda-drive ka. Normally, ang sinusunod natin, yung traffic light. Sinusunod natin yan. Pero pag dumating dyan yung mga law enforcer, binibreak nila yung traffic light, hindi sinusunod dyan. Mas, ibig sabihin, alam nga naman nakatanga ka dyan, mag-go ka na. Pero kung wala yung mga law enforcer, hindi ka pwede mag-go. Aantayin mo talaga yan. Pero sa panahon na nandyan sila, sila ang Lord of the traffic. Sila ang susundin mo. Diba? Nung dumating ang Panginoon, ano yan? Siya na ang may control sa lahat ng bagay. Siya ang palaging tama. At siya ang Panginoon. Siya ang hari. No? At lahat tayo magpapasakop sa Kanya. No? Ayoko lang pansinin yung mga ibang bagay. Siya lang ang tinitignan natin. No? So yan yung sinasabi na kung dinisregard mo ang Panginoon, mahuhulog ka sa religion. Amen. It would be ridiculous for someone to fast at a wedding. Moreover, to fast while others are enjoying the wedding feast would be an insult to the bridegroom. Andun yung bridegroom. Lahat nagsasaya. Bigla may isang tao. Ano ka ba naman? Kasal ko ngayon. Bakit ganyan ang itsura mo? Para ka nasa funeral parlor. Ay, nako. Here we see the Lord's wisdom. He did not argue with them, but he certainly condemned the religious ones. The Lord seemed to be saying, "You religious people have missed the mark. Don't you realize that I am the bridegroom and that all my disciples around me are the sons of the bride chamber? They wouldn't be fasting. They must feast with me." Without these two cases, the Lord Jesus could never have been revealed as the physician and the bridegroom. Amen. So, okay naman yung opportunity. Lalo na kasi kung wala naman sila na nag-question na ganyan, hindi makakapasok, maipapakilala ng Panginoon yung sarili niya. So, sovereign din naman ng Panginoon. Diba? Kaya, minsan yung mga negative na bagay, lalo nagbubukas ng oportunidad para higit mong makilala ang Panginoon. No? Kaya sabi nga yung mga black background, lalo mo nakikita kung alin yung puti. So yan yung mga background na kung saan naipakilala ng Panginoon. No? Pero hindi naman tayo lumilikha ng mga negatibong kapaligiran para malikha ang Panginoon. Huwag mo gawin yan. Let us not do evil that good may come. So, yun yung kasabihan. But in the midst of evil, na hindi naman natin ginawa, the Lord comes out as one who is great. Praise the Lord. Siya pa rin ang dakilang isa. At ang kanyang mga titulo ay mga titulo, no, ng kanyang gawain para i-bless tayo. Amen. In the account of the marriage of Isaac, Abraham typifies God the Father. The servant typifies God the Spirit. Isaac typifies God the Son. And Rebekah typifies the chosen people of God who will marry the Son and become his counterpart. The entire New Testament is a record of the triune God working together to gain a part of the human race, to be the bride, the counterpart of the Son. Amen. So yung buong ekonomiya ng Diyos, no, ay tungo sa isang kasalan. Tungo sa isang kasalan. At ito ay nilarawan sa lumang tipan. Diba? Si Abraham, naglalarawan ng Diyos Ama na nag-ayos ng isang kasal para sa kanyang anak na si Isaac, na sinasagisag ng Panginoon bilang anak. Diba? At lahat ng ito, pinaayos niya sa kanyang katiwala, sa kanyang servant, na siyang humanap, at naging tapat sa Ama, sa kanyang Panginoon, humanap ng isang babae. Yan ay sinasagisag ng paggawa ng Espiritu.
At nasumpungan niya si Rebecca, ang tamang babae para kay Isaac. At ito ay sumasagisag sa eklesiya, okay, na siyang kasintahang babae ni Kristo. No? Pero sa kabuuan, ito ay ang mga mandaraig. No? At isang araw, magkakaroon ng isang kasalan. Amen. So ito yung ekonomiya ng Diyos, no? Na sinagisag ng ganyan. Kung wala tayong ministeryo, hindi rin natin makikita to. Pero ngayon, nakita natin ang puso ng Tres Unong Diyos. Ang puso ng Tres Unong Diyos. Of course, yung physician, sa panahon na ito lang yan. Hindi naman tayo habang panahon na may sakit. Diba? Pero yung buhay natin ay habang buhay at hanggang sa kawalang hanggan. Magkakaroon tayo ng isang married life sa Panginoon sa eternity. Yan ay ang bagong Jerusalem. Praise the Lord. Amen. So, salamat Panginoon. Nakita ka namin bilang ang kasintahang lalaki. Panginoon, salamat kami rin ay pinasuklol mo bilang ang kasintahang babae na maging asawa ng kasintahang lalaki hanggang sa kawalang hanggan. Pero binigyan mo rin kami ng inspiration, Panginoon, na nawa, masama kami sa kasintahang babae para sa kasalan ng kordero. Pasukdulin mo kami, gawin mo kami mga mandaraig sa panahon na ito. Panginoong Jesus, na nawa sa panahon na ito, patuloy ka naming ini-enjoy, tinatamasa, Panginoon, bilang kasintahang lalaki, at nagtatamasa kami sa loob ng aming espiritu. Amen.